Alright, so welcome back dito sa ating channel dito sa Balls TV. Okay, so ito pag-usapan natin mga kababayan, nagsalita na po ang sambayanang Pilipino. Mga kababayan, ayan. Napiyok pa no? Pag-usapan natin itong latest survey neto pong si VP Sara Duterte, mga kababayan. Okay? So, yan po ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. At syempre, shoutouts tayo sa mga subscribers natin dyan. Maraming salamat po sa inyong lahat, mga kababayan. At sa palagi po nakasuporta dito sa ating channel. 1 view, 1 like po sana ang ating iling sa mga followers natin dyan. At eto na nga mga kababayan, siguradong mag-iiyakan ang mga DDS. Kasi nga sabi nila, si Sara Duterte daw po mga kababayan, no, ay ang napipisil nilang susunod daw pong Pangulo ng Pilipinas. Dahil marami raw pong nagawa itong si Sara Duterte. Ano kaya nagawa ni Sara Duterte? Pero nagsalita na po ang sambayan ng Pilipino mga kababayan at ito po ang sinasabi. No, wala na po silang tiwala dito kay Sara Duterte. No, dahil 51.5% ng mga Pilipino walang tiwala kay Sara Duterte. Hindi naman. Ang dami nga ng DDS, 'di ba? Sabi malakas daw po si Sara Duterte. Diba? Yung Pangulo daw po natin, no? Ang walang ginagawa. Nako. Totoo ba yan? No? Totoo ba yan? Walang ginagawa yung Pangulo natin? At eto po, panoorin natin itong balita na to mga babayan, no? Para mas maintindihan natin. Tapos mamaya pag-usapan natin, right? Let's go. Eto mga babayan, masamang balita to kay Sara. Alam nyo kung bakit? Kasi nga sa 2028, tatakbo siyang Pangulo. Kung ganito kababa yung survey niya, mga kababayan, paano pa itong mananalo? Kung 51.5% ng mga Pilipino, wala pong tiwala sa kanya, mga kababayan. Tapos ang lakas ng loob tumakbong Pangulo, no? O, tuloy natin. Nananatiling mataas ang bilang ng mga Pilipinong walang tiwala kay Vice President Sara Duterte nananatiling malaking bahagi, mga babayan ng mga Pilipino ang walang tiwala kay VP Sara Duterte. No, walang tiwala. Ulitin natin, wala pong tiwala kay Sara Duterte. Bakit? Kasi sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, nangunang dahilan rito ay ang pagkakasangkot umano ng opisyal sa korupsyon. Sangkot sa korupsyon. Sangkot daw sa korupsyon, mga kababayan. Yan ang walang balita ni Justin Ignacio. Mahigit kalahati ng mga Pilipino ang walang tiwala kay Vice President Sara Duterte ayon sa latest Pulse Asia survey. Base sa resulta, 51.5% ang nagsabing hindi sila nagtitiwala sa bise dahil sa umano'y pagkakasangkot nito sa katiwalian. Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos, at former House Speaker Martin Romualdez. Habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos umano ng bise. Ayan. Unang dahilan daw po mga kababayan ay ano? Ano yung unang dahilan? Corruption, mga kababayan. Saan ba siya involved na corruption, mga kababayan? Sa DepEd, di ba? Sa confidential funds, di ba? Hanggang ngayon hindi maipaliwanag yung mga laptops na binili. Di ba mga kababayan? Hanggang ngayon hindi nila maipaliwanag yan. No? At ito po mga to, mga kababayan, kasama nga itong pagbabanta na to sa ating Pangulong Bongbong Marcos. No? Kasama po yan dun sa impeachment complaint laban kay Sara Duterte. At isa po yan sa hindi nila malusutan. Kasi may ebidensya No, may video, may ebidensya. Ito yung pangatlo, yung palamura at bastos daw. Yan po ay hindi na bago, mga babayan. Alam nyo, no, kung yan pong taktika na yan ay ginamit
no, yung strategy na yan o yung ugali na yan, mga kababayan, ay ginamit na nakaraang administrasyon, no, bilang parang natural na, no, para sa kanya na natural lang na magmura o maging bastos, no, marami na pong Pilipino ang ayaw talaga sa mga ganyan. Alam nyo, conservative kasi ang mga Pilipino talaga. 'Di ba? Marami pong ayaw doon sa mga taong palamura. Sa mga taong bastos, mga babayan. Maraming Pilipinong ayaw sa ganyan. O ikaw na lang, kunyari, nandiyan ka po sa isang pagtitipon o salo-salo. Tapos lahat na lang ata ng bibitawan mo salita parang may mura lagi sa umpisa. 'Di ba? Yung tao naiirita sa iyo, nagagalit, nabubwisit sa iyo, ayaw ka nang kausapin. Kasi bukang bibig mo na no, na palamura ka 'di ba? Kaya maraming nagagalit kay Sara Duterte. Tapos bastos pa, 'di ba? Tapos magbabanta pa sa pangulo. Ganito lang kasimple yan, mga babayan. No? Kung ang taong kagaya po ni Sara Duterte, Vice President yan Vice President Sara Duterte, mga babayan, ay kayang pagbantaan ang Pangulo ng Pilipinas, what more ang mga ordinaryong mamamayan? What more ang mga tao po, mga babayan, no, na nasa ibaba niya kapag siya ang naging Pangulo? 'Di ba? Ang Congress, ang Senado, kung kaya niyang pagbantaan yung Pangulo ngayon, wala ho yan sa 2028. Pataas pag siya ang nanalo. Bali wala. No? Kasi siya na yung Pangulo, siya na yung Presidente. So bali wala na lang sa kanya na pagbantaan yung mga yan. No? Pagbantaan niya ang Senado, ang Kongreso. Gusto niyo ba yan? Mga senador, mga kongresista, na pagbabantaan kayo? Yan ba yung susuportahan ninyo sa 2028 election? Yan ba yung kayo natatakutan ninyo na magiging threat din mismo sa inyo? Sige, mamili kayo. Mamili kayo ngayon. Diba? Katiwalian. Pumangalawa naman sa mga rason ang pagbabanta nito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., First Lady Liza Marcos at former House Speaker Martin Romualdez. Habang pangatlo ang pagiging palamura at bastos umano ng bise. Pero sa parehong survey, 12.8% ang nagsabing may tiwala sila sa bise dahil sa kakayahan nitong mamuno at ang Kakayahang mamuno daw, mga kababayan. Saan parte? Saan parteng kakayahang mamuno? Wala nga siyang ginagawang trabaho bilang Vice President. Ano ba ginawa niyang trabaho bilang Vice President? 'Di ba? ang pagiging makamahirap nito. Tama naman. Lahat naman siguro ng politician pwede mong sabihin na makamahirap at makamasa kapag yan po ay tumutulong. No, which is dapat naman dahil mandato nila yan bilang politiko. Mandato nila yan bilang inihalal ng taong bayan na maging mahirap at makamasa na tumulong sa mga nasa baba. Natulungan niya sa bayan ng Pilipino. Hindi lang po ng Vice President. Lahat po, mga babayan, lahat ng mga politiko, yan po ang trabaho nila. Ito. Tama naman. She's true to her words. Talaga? And honest naman siya. Naniniwala naman ang iba na dapat ay sagutin pa rin ng bise ang mga akusasyon laban sa kanya. Kailangan talaga niya bumarap kasi nakakusahan siya na gano'n. Kung wala naman talaga siya, harap talaga siya. Samantala, 35% naman ang nagsabing nagtitiwala sila kay Pangulong Marcos. 35% mga kababayan laban sa 12% ni Sara Duterte. 12.8% ni Sara Duterte. Ayan, 12.8%. Kay Pangulong Bongbong Marcos, 35%. So, nilampaso siya. Diba? Ito ay dahil sa Sasabihin na naman ito mga DDS, ay bayaran yan. Nako. paglaban at pagbulgar ng presidente sa korupsyon sa bansa. Pangalawa rito ang pagtulong niya sa mga nasalanta. At pangatlo ay dahil naayos ng Pangulo ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa kanyang mga programa. 21% naman ang undecided kung magtitiwala ba sila o hindi sa Pangulo. Habang 20% naman ang undecided kung magtitiwala sila kay Vice President Sara Duterte. Nako.
Isinagawa ang survey sa reasons for trusting or distrusting the President and the Vice President sa pamamagitan ng face-to-face interviews sa 1,200 individuals mula February 27 hanggang March 2, 2026. Okay, so yan mga kababayan, ano? So ito tignan natin. No? Ito tignan natin. Ano nga ba ang mga nagawa nitong si Sara Duterte? O, yan mga kababayan, ha? Biglang naglabas no? Accomplishment report ibinahagi ng OVP. No? Naniniwala kami sa likod ng bawat numero ay may kwento ng pagbangot at inspirasyon na patuloy naming pinahahalagahan, sabi dito. Ibinahagi ng OVP ang kanilang accomplishment report mula July 2022 hanggang December 2025. 3 years, kababayan. So from 2022 po yung tinitignan natin dito hanggang 2025 mga kababayan. Ano nga ba na-accomplish ng OVP mga kababayan? O eto, tignan natin. Ano nga ba ang kanilang na-accomplish? O, accomplishment report. Libreng sakay. Grabe. 2.9 million passengers assisted. No, kasama na po dyan mga kababayan yung paulit-ulit na sumasakay po sa kanila araw-araw. O sa mga ilang beses po na sumakay sa kanila. O, relief operations, families assisted mga kababayan. Trabaho po talaga yan. Wala pang 1 milyon, no? Yung mga nai-release nilang relief operation mga kababayan. O, 535 families, 596 families assisted mga babayan. 535,000. Wala pang 1 milyong pamilya na natulungan nila sa kanilang mga relief operation sa haba po ng termino ng OBP. O, pagbabago campaign, bags distributed. O, sa mga estudyante to, 603,751. Wala pang 1 milyong estudyante ang nakinabang sa kanila, mga babayan. Sa loob po ng termino niya na 3 taon, O, trees planted, mas marami pa tong nagawa. O, madali lang kasi magtanim yan, 1 milyon. Dapat pala, si Sara Duterte, sa DENR nyo nilagay. Oh, mahilig magtanim ng puno which is good naman. Maganda naman po yan, mga babayan. Oh, you can be VP. 5 students. Grabe, 5 estudyante lang ang natulungan niya, mga babayan. No? Tapos umupo pa siyang secretary po, mga babayan, ng Department of Education. Pero ito po sigurong you can be VP na to na 5 estudyante, mga babayan, mga nila to, scholar. 5 lang scholar ni Sara Duterte. Talaga ba? 5 lang yung naging scholar niya? Ni Sara Duterte? Dinaig pa siya ng mga senador at mga kongresista na may mga scholar? Sa mga programa? Grabe naman. Grabe naman to, mga kababayan. Yan lang. Oh, yung mga pinagmamalaki nila. Oh, dito, medical assistance, 271,000 individual serves. Oh. Oh, burial assistance. Ito yung lagi nilang pinagmamalaki. Si 64,000 lang to, mga kababayan. Wala pang 100,000. Oh, pansarap, student serve. Ano to? Pakain siguro. 16,000 lang. Oh, magnegosyo taday. Group 39 group beneficiaries. 4,475 individual beneficiaries. 'Di ba? Ito pinagmamalaki nila. Ni wala ring 100,000. Wala pang 10,000, mga kababayan. Kalusugan food truck, 10,631 individual serve. Ito siguro yung libre pakain, nagpapakain sila, mga kababayan. Alam nyo, no, in the end, maganda naman yung sabihin na natin, maganda po itong ginagawa ni VP Sara. 'Di ba? Pero kulang po yan. Kulang yan bilang isang vice president.
honestly, tanggapin natin. Yun yung katotohanan na kulang po yung ginagawa niya bilang Vice President. Rice program, 231,604. Samantalang yung Pangulo natin, no, binira niya ng binira do sa murang bigas, mga babayan. Sa murang bigas na buong bansa yung nakinabang. Buong bansa yung makikinabang, mga babayan. Eto, wala pang 1 milyon. Wala pang 300,000. Yung nabigyan nila ng rice program, 231,604. Wala pang 300,000 to, mga babayan, na individual. Tapos ipagmamalaki nito mga DDS na maraming ginagawa si Sara Duterte. Marami. Ayan o. Halos 3 milyon po. Yung nabigyan niya ng libreng sakay. Kahit lang ikumpara natin o naging DepEd official si Sara Duterte, mga babayan, kulang po. No yung kanya naging trabaho dito talaga. Kulang 5 estudyante lang yung sabi natin naging scholar niya, mga babayan. No? Yung bags na na-distribute niya, 603,000 lang bilang bilang Vice President, bilang Secretary ng Education. Kulang na kulang yan, mga babayan. Bilang Vice President at naging Secretary ng Department of Education. Diba? Sabi nga dito, eto, sigurado, DDS to, mga babayan. Invention is better than cure. Sabi. Sabi dito, nice! Present it to HOR to make it count. Kaya ko din gumawa ng ganyan layout at design, sabi rito, mga babayan. Siyempre. Diba? DDS kundi DS. Diba? Talagang pagtatanggol niya. Puro magic lang iyan. COA is waving. Ano ang you can be VP? 5 students. Diba? With this accomplishment, anyone can be a VP. Di ba, mga babayan? Sa accomplishment na yan, ito trolls daw. Trolls. Samantalang yung yung logo niya, ayan, no? Di ba? Walang muka. Tapos yung sinabihan niyang troll, ayan, may family picture. Di ba? Ganyan yung mga DDS eh. Silaw na silaw sila dyan. Tuwan-tuwa sila sa ginawa ni Sara Duterte, ng Vice President Sara Duterte, mga babayan. Pero, wala bulag na bulag sila dito. Grabe. Yan lang ang na-accomplish ni Sara Duterte. Take note, July po yan 2022 hanggang December 2025, mga kababayan. Nakapokus siya saan? Sa libreng sakay. Paano na ngayon yan? Mataas yung presyo ng gasolina. Di wala na yung libreng sakay. Okay, so yan, no? Anong pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? I-comment sa ibaba yung mga opinion at ating yung pag-usapan. Alright, so kita tayo sa ating next video. Ito muli ang inyong Kuya Mobs. It's Mobs TV. Peace. I'm out.